Grabe mga ka-dreamers, nasubukan nyo na rin ba ito? Na kapag kayo ay nasa gitna ng kagubatan tapos wala kayong kaldero, pwede palang gamitin ng kawayan? Sapagkat ito nga ang napanood ko na sa halip sa kaldero siya magluto ng kanin ay sa kawayan. Sobrang namangha talaga ako roon mga ka-dreamers, kaya naman sa video na ito ay aking susubukan. Dahil sa buhay nga, for you to be able to learn effectively, kailangan ina-apply mo rin. Bali, pumutol na nga pala ako riyan ng kawayan. Tulad nga doon sa aking napanood ay kanyang binutasan nito. Subalit medyo mahirap nga ang pagbubutas, kaya naman tinapyas ko na lamang itong bahaging ibabaw. Aking napansin na medyo matalas ang labi nga nitong kawayan, kaya naman inalis ko muna. And finally mga ka-dreamers, nagawa ko na nga pala itong kawayan na aking paglulutuan din ng kanin. O diba sobrang bilis nga lamang pala nitong gawin. Bali ito nga palang nakuha kong kawayan ay napakaraming bono. Iyon mga ka-dreamers, yung parang puting balahibo na kapag dumikit nga sa balat ay napakakati. Kaya naman para siguradong maalis nga iyon ay amin munang hinugasan at nilagyan nga ng joy. Bali sa tanang buhay ko talaga mga ka-dreamers, hindi ko pa nasusubukang magsaing nga sa kawayan. Subalit matagal na rin nga akong nakakakita na nagluluto at nagsasaing sa kawayan, pero ngayon ko pa lamang susubukan. Napansin ko nga pala mga ka-dreamers ay medyo maliit pala ang butas nitong kawayan na aking nakuha. Dapat pala ay malaking kawayan para naman mas malaki yung butas. Pero kahit ganoon pa man, okay na iyan mga ka-dreamers, dahil ang nais ko lamang naman na isubukan kung effective talagang makapagluluto nga rito. Syempre nang mahugasan na nga yung bigas, ayan isinalang na rito sa tungkong kalan. Medyo umaambon nga pala rito sa amin mga ka-dreamers, kaya naman ang mga panggatong ay basa. Abay mabuti na lamang at mayroong pira-pirasong plywood dito sa kubo, kaya naman iyon na lamang ang aking iginatong. Makalipas nga ang ilang minuto ay parang hindi pa rin kumukulo, kaya naman inalis ko na lamang itong bakal na narito sa tungko. At para nga mas mabilis ng kumulo ay idinerekta ko na sa apoy na para ba mga ka-dreamers akong nag-iihaw ng tuyo. Sobra na nga pala ang pag-ihip ko riyan sapagkat wala nga pamaypay dito sa kubo. At habang nakasala nga pala mga ka-dreamers, tinuro ko yung rainbow. Grabe, akala ko mapuputol yung daliri ko. And finally mga ka-dreamers, hinango ko na pala itong kanin dito sa apoy. Grabe, legit nga pala talaga na kapag wala tayong kaldero or anything na maaari natin paglutuan, maaari palang maging alternatibo ang kawayan. So yan, di ba? Oh, yan, nakapagluto na ako mga ka-dreamers ng kanin. Ngayon titignan natin kung ito nga ba ay hilaw luto or naluto ng maayos. Yung, di ba? Di ba? Tikman ko ha. Lutong-luto siya. Di ba? Tunay talaga na kapag wala kayong kaldero, pwedeng yung maging alternatibo. May mga napapanood pa nga ako na nagluluto sila ng ulam, nagluluto sila ng sinigang sa kawayan. Yan. One thing pa mga ka-dreamers, alam yung alam niyo yung lasa ng suman kapag nag-ano kayo sa dahon ng saging. Ganun ang lasa. Diba? Napakasarap. May something nakakaiba kapag niluto pala sa kawayan. Diba? Siyempre, hindi naman sa lahat ng sitwasyon, meron tayong kaldero, meron tayong kawali, or anything na mapaglulutuan. Kung dumating man sa sitwasyon na kayo ay nasa bundok, tas wala kayong makuhaan, ligtas ang may alam. Diba? Ito nga palang nagamit ko mga ka-dreamers ay medyo maliit na kawayan. Kaya medyo maliit din yung kanyang butas. Ang cute. Grabe. Mas maganda siguro mga ka-dreamers kapag gagamitin niya ang kawayan sa pagluluto. Kung dito kayo magluluto ng kanin, ulam, mas maganda siguro kung mas malaki yung kawayan. Kasi ito nga nagamit ko ay medyo maliit lamang siya. Halos kasi laki lang siya ng aking braso. Kaya kung gagayahin nyo rin, better na ang gagamitin ninyong kawayan ay yung malaki. Tunay talaga na kapag ikaw ay madiskarte sa iyong buhay, utalbog. Kapag madiskarte ka talaga, hindi ka mahihirapang idil. Hindi ka mahihirapang mamuhay sa kahit anong sitwasyon kapag ikaw ay madiskarte. Diba? Hindi naman nasayang yung aking ginawa nga nito kasi kinain ko rin naman. Tsaka, nangyayari naman talaga sa ibang mga tribo. Tribo parang sinaunang pero may iba't iba naman tayong lahi. So yan, may mga iba talaga na dito nagluluto. So sinubukan ko lang kasi sa tanang buhay ko mga ka-dreamers, never pa ako nagsubok na magsaing nga sa kawayan. Kaya naman sinubukan ko. Hindi siya nag-abot talaga. Medyo kinapitan siya ng apoy pero hindi naman siya natupok. Kaya mas maganda pala mga ka-dreamers, ang gagamitin niyo yung kawayan, yung sariwa para hindi siya didikitan ng apoy. Sapagkat kapag yung kawayan nyo ay tuyo,
siya ay flammable. Maaari siyang madikitan ng apoy talaga, masunog. So yan, hindi na sayang yung aking kanin kasi kinain ko talaga lahat mga ka-dreamers. Oh, 49,500! I won! 83,100. Ngayon mga ka-dreamers, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng napakalaki rito kay PH Pasay. Nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag nyo kalimutan mag-screenshot sapagkat mamimigay ako ngayon sa GCash. So yan, maglaro ako ngayon dito kay Super Ace. Play! Ito yung pinakamaganda scatter agad sapagkat may 10 spins siya mga ka-dreamers. 400 na agad oh. O yan yung scatter na sinasabi ko. Napakaganda niyan dito kay PH Pasay. Play! 800 agad. Oh, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 4,000. 2, 4. 1, 2. 2, 4. Oh, 49,500. 5,000. 10,000. 1,000. Grabe! Tingnan niyo mga ka-dreamers. Look at this. I won 83,100. Ang akin lang tinaya, 200 pesos. Oh, di ba napakadali lamang talaga kumita rito kay PH Pasay. Kaya kung nais nyo rin kumita mga ka-dreamers, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-screenshot at ilagay sa comment section sapagkat mamimigay ako sapagkat nanalo nga ako. Ang daming sapagkat pero dahil ako'y tuwang-tuwa, mag-register at mag-deposit na kayo. Yun lang.